Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, di ba merong kumakalat na issue ngayon? Tungkol nga po sa pagpapa-abort ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa na ibinalita mismo ng isang vlogger. Which is na-post nga yan sa Facebook, di ba? At madami na ding mga content creator ang nag-content. Hindi nga natin alam kung ano nga bang kasarian ang meron itong si Sara Duterte. Hindi ko malaman kung bi or gusto niya lang talaga ang babae sa babae or na-inlove din siya sa lalaki. Pero saludo ako sa LGBTQNA. Oo, humahanga ako sa inyo. Pero hindi ako sumasaludo yung tipong part ka na nga ng LGBTQNA tapos magnanakaw ka pa. Yun doon hindi ako saludo. Which is ngayon, meron pong lumalabas na video kung saan itong si Sara Duterte ay pinost na meron siyang karelasyon sa isang nga pong bodyguard. Nako, Diyos ko. Iba na tong balitang to. Panoodin muna natin. Oh, yan nakikita niyo yan, mga minamahal. Talagang ginawan pa sila ng mga sweet diba, oh. Oh, diba? Tingnan nyo, oh. Mr. Cupido daw. Ako na may tulo. Yan oh. 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 'Di ba? Oh. 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 Oh, 'di ba, mga minamahal? Oh my goodness gracious. And tanong ko lang ba't laging naka-face mask itong kanyang, ang iba na Vice Presidential Security Group ni Sara Duterte? Yung iba ba diyan karelasyon mo? Kung magpinsan wala namang problema. Walang problema, pinsan yan Pero bakit may mga DDS, mga minamahal na I don't know, partida idol pa nila itong si Sara Duterte pero kayo na mismo ang nagbubulgar dito kay Sara Duterte, 'di ba, sa mga ganitong klaseng bagay. Alam niyo nung nalaman ko na nagpa-abort itong si Sara Duterte, kumalat agad yung mga balita na meron daw pong karelasyon itong si Sara Duterte with bodyguards niya, which is para sa akin hindi makatotohanan yon. Imposible naman. Pero hindi din yon malabong mangyari dahil sa totoong buhay nangyayari talaga yon. Meron pang mga kwento na amo ka ta's nagkagusto ka sa bodyguard mo. 'Di ba yung ibang mga celebrities, parehas kay Kylie Jenner, 'di ba sinibak niya isa niyang security guard kasi nai-issue tungkol sa kanya kaya kinuha ni Selena Gomez. Gets ninyo mga minamahal? So, sabi ko nga hindi makatotohanan. Pero kasi itong si Sara Duterte na-issue na din before tungkol nga po dito kay Jan Amores, which is pinapadalhan niya ng letter, 'di ba? Tapos meron pa ngang vlogger na nag-content, si Epipanyo Labrador, 'di ba, na sinasabi ni Epipanyo na itong si Sara Duterte ay ginastosan daw itong si Jan Amores ng 125 million sa gasoline station. Which is kung i-connect natin yung dots, according kay Ramil Madriaga, galing na mismo kay Ramil Madriaga, ang sabi niya, itong si Sara Duterte oo mga minamahal, ay nagastos daw ang 125 million confidential funds within 11 days. Tandaan ninyo, nagastos within 11 days. So, what does it mean?
saan dinala ang pera? Connected ba yan kay John Amores? Nagtatanong lamang po tayo, ayaw po natin gumawa ng intriga. Pero kung totoo man yung balita na si Sara Duterte ay nagpalaglag, well, that's her choice. Pero kasalanan po yan ang pumatay ng bata. Pero ano pang magagawa natin? Wala na. Natanggal na sa kanyang tiyan. Gets niyo mga minamahal? Wala na, natatanggal na sa kanyang tiyan. Ano pang gagawin natin? 'Di ba? Nakukuha niyo yung punto. Ano pang gagawin natin kung totoo man yung balita na natanggal na? Nagulat ako kasi may mangga kasing nahuhulog dito kasi may puno dito ng mangga. Pag mga ganyan nalalaglag sa ano natin, kinakabahan ako kasi baka malay niyo umuulan na ng ng yelo, 'di ba? Earthquake, gano'n, mga minamahal. Anyway, yun po. Oo, bodyguard. Diyos ko naman, Sarah, papatulan mo. Hindi ka ba diyan nahiya sa asawa mo na sinasalba ka na nga sa issue mo sa impeachment tapos kumalat pa 'tong issue mo tungkol sa bodyguard mo, nakakaloka. Oh my goodness, oh my gracious. 'Di ba? Itong si Sara Duterte halos lang lahat sa kanya pinagawa. I don't know kasi si Sara Duterte hindi ko siya tinitira personally. I don't mind the personal issue. I only mind the political issue, 'di ba, when it comes sa impeachment. Pero very kasi hindi maganda na trabaho ng isang vice presidente ang may issue ka na may lalaki. Hindi po 'yun magandang makita at marinig na issue ka sa lalaki. Dahil unang-una kababae mong tao, 'di ba, parang lumalabas na malandi ka. Bukod sa magnanakaw ka na, mamamatay tao ka pa, na-issue ka pa sa pagiging pokpok, malandi. So, ibang usapin na 'yon, 'di ba? Gets ninyo mga minamahal? So, ngayon, medyo may katotohanan ba yung post ni Bagtith na itong si Sara Duterte ay nagpa-abort sa ibang bansa, kaya pala sige ang kanyang pabalik-balik. Hoy tayo, nagtatanong lang tayo dito. Hindi tayo gumagawa ng intriga, tayo po ay nagtatanong lamang. Sila kasi, ang ginagawa nila, binabanatan nila si PBBM, Bangag Adik Benedictus, nang wala namang facts. Samantalang, itong si Sara Duterte, mga minamahal, samantalang tayo, bumaba na tayo kay Sara with facts. 'Di ba na galing ito sa isang content creator na nandoon galing sa Amerika. So, hindi ko naman mako-confirm na totoo kasi manggagaling pa din mismo kay Sara Duterte ang katotohanan. Pero may mga bagay kasi katulad sa impeachment na kanyang tinatakasan. So, ang tanong ba, silent means yes na ba? Tanong lang. 'Di ba mga minamahal? Anyway, yeah, it's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Nagbabalik muli pa ako sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.